Ito na pala yung development. Tatandaan ba niyo si Anjo Iliana? Yung dating taga Bulaga na marami sinabi nitong mga nakaraang buwan. Banat sa Tito Vic and Joey, banat kay Senador Soto, at kung ano-ano pa ang mga sinabi dito sa social media na parang alang katapusan at walang takot. Nagkadimandahan po noon. Ay alam naman po natin, dapat po malaman din nyo, basta ang usapin din nila sa korte, bigla hong nananahimik talaga yan. Kasi bawal na po pakialaman yung mga kaso o yung issue kapag nasa korte. Hindi talaga pwedeng talakayin. Okay, dahil dyan, meron na pong desisyon pala yung RTC ng Mandaluyong City. At alam nyo, talo po itong si Anjo Iliana. Pinagbabayad pa siya ng 3.5 million pesos. At higit sa lahat, pinagbabawalan din siyang gumamit ng social media ng mga pag-atake dito ho sa Tito Vic and Joey o Bulaga. Eto ha, talagang nagkaroon ng katarungan, katotohanan, maging warning ito sa lahat. Hindi pwedeng gamitin ng social media ng mga below the belt, walang basihan, dahil pag kayo binalikan, ganito ang mangyayari. Tanggap po ninyo itong report ng News 5. Kasi yung Bulaga nasa News 5. At siyempre ang News 5, isa ho sa mga nakatutok dahil kasama sila yan ho sa mga naapektuhan din ng mga paninirang yan nitong mga nakaraang buwan. Galing mismo sa dating taga-Bulaga rin. Ng korte ang TVJ Productions kaugnay ng kasong isinampa sa kanila ni Anjo Iliana. Sa desisyon ng Mandaluyong Regional Trial Court Branch 279, pinagbabayad si Anjo ng 3.5 million pesos na danyos. Naglabas din ng korte ng permanent injunction. Ibig sabihin yan, bawal maglabas si Anjo ng mapanirang pahayag online laban sa TVJ Productions. Ikinalugod naman ng TVJ Productions ang desisyon ng korte. Say nila, warning ang desisyon ng korte na hindi dapat gamitin ang social media para tapakan ang karapatan ng iba. Ayun, napakalinaw. Tito Vic and Joey Production. Ayan po. TVJ, Tito Vic and Joey Production Incorporated. Yan ang yung kanilang company. Mula nang sila ay nagkaroon ng problema doon sa dating management, mga Halusos family doon sa Bulaga. Ayun, nagkaroon na ho ng linaw. Kung yung mga ngunita, matitindi po ang mga paninirang sinabi at ginawa ni itong artistang si Iliana sa Tito Vic and Joey. Kaya ayan o, dinimanda siya. Nagkadimandahan. Sana ho nagkaroon ng closure yan. Ngayon, ang medyo malaki dyan, 3.5 million, malaking pera din yun. Ha? Kung itong artistang ito wala na masyadong trabaho ngayon, mahirapang i-produce yan. Pero court order yan. Hindi yan pwedeng ibaliwala. Hindi pwedeng kwentong usapan ko. Kanto lang yan. Legal na usapin yan. Ayan po yung update ng ulo dyan sa nangyari. At ito hong isyong ito, hindi lang ho dahil showbiz ito or Tito Vic and Joey at Iliana, hindi po. Ito ay, kaya ko ginawang topic, hindi lang dahil itong channel na ito ay tumututok din sa Bulaga ng araw pa. Kung hindi maging aral ito sa lahat ng gumagamit ng social media. Hindi yung basta pag naharap kayo sa camera, parang dalawa na ang buhay nyo. Kahit anong gagawin mo, parang kaya mong gawin. Below the belt, paninira, sa reputasyon ng iba, or walang basihan. Naku, pag binalikan kayo, merong cyber libel, may mga libel po na pwedeng ipataw na nasa sa batas. Kaya, again, maging maingat po. Huwag natin kalimutan ang responsibility and accountability kapag humarap kayo at gumamit ng social media. Napakalakas ngayon. Number 1 talaga ang social media ngayon. Kasi kahit saang lugar nakakarating, kahit anong oras nakikita at napapanood ng mga Pilipino at ng international community ang lahat ng lumalabas halos sa social media. Kaya yan lakas na yan ng communication, hindi yan sinasamantala. Pag sinamantala yun, nagpasikat kayo or gumimik lang kayo for views or for subscribers, followers only, pero hindi nyo naalaala na yung responsibility and accountability, yung pananagutan nandoon, magkakaroon kayo ng problema. Ayan ho yung ginawa nitong artistang ito
Dahil doon sa kanyang social media account, kung ano mga sinabi, ay nag-viral, ay talagang may tatamaan. Meron nagreklamo. Yari siya ngayon. Ganon din sa iba. Political vlogger, showbiz vlogger, or corporate, kung ano man hong content topic ninyo, content creator, vlogger, kung ano man po ang inyong content araw-araw, huwag natin kakalimutan ng accountability. Yan po ay, pag nakalimutan nyo, mararamdaman lang nyo pag kinasuhan na kayo at inireklamo kayo. Marami nang naging biktima niyan. Sunod-sunod na yung mga ipinatawag ng NBI. Ang tatapag na nasa social media nila. Pero nang ipatawag, lahat na umiiyak at nagmamakaawa kasi mahirap makasuhan. Mahal ang abogado, abala. Pagdating sa korte, matagal yan. Hindi naman isang hearing lang, hindi naman overnight lang yan. Minsan inaabot ng taon. Ay kung wala kang pera, ay gagastos ka ng, halimbawa, ang kaso ay abutin ng 2 taon. Hindi 2 taon kang gagastos sa abogado mo tuwing may trial. Ay laki ng gastos nun. Wala naman tiway ngayon. Di ba? Yung abala pa. At yung masamang record, bad record yung kasong kriminal dahil sa pang-aabuso sa paggamit ng social media. Huwag nyo kasing personalin. Huwag yung, itong social media, hindi ito the way or daan para sa gimmick. Dapat itong makabuluhan. Dapat itong makatotohanan. Wala kayong sabi. Pero pag nilaan yung gimmick ito, gusto lang nyo magpasikat, gusto nyo makilala, ayun. Pag yun ang inyong layunin, magpasikat, makilala, kumita, kadalasan sablay, kakasuhan kayo. Kasi no one is above the law. Ignorance of the law excuses no one. Maraming ignorance dyan. Diba? Di naman tayo nagsasabing nanghuhusga. Pero hindi naman lahat ay alam ang responsibilidad. Kaya ako paulit-ulit ko sinasabi yan. Kasi kung hindi nyo alam, hindi po yan basihan at hindi yan depensa. Sorry judge, sorry po, hindi ko alam ang batas. Wala yun, garbage yan. Basta lumabag ka sa batas, mayroong kaakibat na pananagutan yun. Hindi po pwedeng sabihin, hindi po ako nag-aaral hindi ko alam yung batas Hindi ko po alam na mayroong ganyang batas. Ay naku, garbage na depensa yan. Yan ang sinasabi ko, ignorance of the law excuses no one. Pag naintindihan nyo yan, di maging maingat. For information at pagmamalasakit lang naman ang ating ginagawa. Hindi tayo nagmamagaling. Walang monopoly sa talino. Walang monopoly sa idea. Pero ang responsibilidad, lahat yan at pananagutan ay lahat yan haharapin kapag sumobra, umabuso o kawalan ng respeto at kung ano-ano pa sa kapwa, sa company o kung ano mang personality o personalidad. Ayun, di ba? So, any comment, reaction, malaya po kayo dahil dito sa ating channel na ito, MA Pinoy TV, basketball, showbiz, politika, at iba pa. Topic natin dito. Dahil para sa lahat ng Pilipino sa buong mundo.